Ang kamakailang pag-deploy ng US Army ng mid-range missile system sa Hilagang Pilipinas ay napakahalaga ayon sa isang general ng US nitong Lunes. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Administrasyong Biden ay kumilos para palakasin ang isang arko ng mga alyansang militar sa Indo-Pacific upang mas mahusay na kontrahin ang China, kabilang ang anumang posibleng paghaharap sa Taiwan at iba pang mga flashpoint sa Asia. Nagsumikap din ang Pilipinas na palakasin ang mga depensang teritoryo nito matapos tumaas ang mga alitan nito sa China noong nakaraang taon. Mahigpit na tinutulan ng China ang deployment ng mga puwersang pang-combat ng Amerika sa Asia, lalo na ang pag-deploy noong Abril ng Typhoon Missile System, isang land-based na sandata na maaaring magpaputok ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile sa Hilagang Pilipinas bilang bahagi ng Joint Combat Exercises noong Abril kasama ang tropa ng Pilipinas. Ayon kay US Major General Marcus Evans, Commanding General ng Hawaii-based 25th Infantry Division, na kung ano ang natutulong nito, ito raw ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maunawaan kung paano gamitin ang capabilities na ito. Ang mga hamon raw dito ng kapaligiran ay natatangi sa anumang lugar sa rehiyon. Nang tanungin siya kung paano nakatulong ang missile system sa mga kalahok sa joint combat training sa Pilipinas. Noong nakaraang taon raw ay nag-deploy din sila ng long-range fires capabilities with HIMARS at nagawa raw nilang ilipat ito gamit ang fixed-wing aircraft sa paligid ng archipelago environment, sabi ni Evans sa The Associated Press sa isang panayam sa Manila na tumutukoy sa High Mobility Artillery Rocket Systems, ang truck-mounted launcher na nagpapaputok ng mga missile na ginagabayan ng GPS na may kakayahang tumama sa malalayong target. Ang Typhoon Missile System ay dapat na ililipad palabas ng Pilipinas noong nakaraang buwan, ngunit 3 Philippine security official ang nagsabi sa AP kamakailan na ang matagal ng mga kaalyado sa kasunduan ay sumang-ayon na panatilihin ang missile system sa Hilagang Pilipinas magpakailanman upang palakasin ang depensa laban sa China. Pinaplano rin raw nila na magdala ng mga bagong kagamitan para sa pagsasanay kasama ang kanilang mga kasamahan sa hukbong Pilipino na noong nakaraang taon ay wala pa. Ang trabaho raw nila ay makakuha ng 1% na mas mahusay sa bawat araw kasama ang hukbong Pilipino sa mga tuntunin ng pagiging handa. Ang mga relasyong kanila raw nabuo ang kahandaang na mas pinalakas. Ang mga ito raw ay dapat makapag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa kahalagahan ng mga alyansa at ang mga bagay na ginagawa raw nila dito kasama ang Philippine Army. Si Evans at iba pang opisyal ng US Army ay dumalo sa isang seremonya noong Linggo na minarkahan ang anibersaryo ng isang makasaysayang sandali sa relasyon ng US at Pilipinas. Nang si US General Douglas MacArthur ay tinupad ang kanyang pangako na bumalik sa Pilipinas noong October 1944 sa pamamagitan ng pagtawid sa baybayin ng gitnang lalawigan ng Leyte upang tumulong na pamunuan ang pagpapalaya ng bansa mula sa mga puwersa ng pananakop ng Hapon. Noong Lunes naglagay ng wreath si Evans at ang kanyang mga tauhan sa isang seremonya sa American Cemetery sa Metropolitan Manila, ang pinakamalaking US World War II cemetery at memorial sa mundo. Ang seremonya ng Leyte Gulf ay sumasalamin sa mahabang kasaysayan na nagbuklod sa mga puwersang Amerikano at Pilipino sa digmaan at kapayapaan. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga ka-mix? I-comment mo na yan.
Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.